Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halika kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman, ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Pinapuksa ang mga mamamatay na taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, ano pat napuno ng panauhin ang bulwagan pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi na imik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang naihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayong lahat ay narito ngayon sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at palakpak ang ating Panginoong Diyos. Tatandaan natin na tuwing tayo nagsisimba, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Yun ang unang dahilan ng ating pagsisimba. At ako po ay nagpapasalamat kay Father Vir sa kanyang paanyaya na makasama sa inyong nobenaryo. Ako po ay galing pa sa Bataan upang makiisa sa inyong pamayanan, sa pamimintuho kay San Agustin, kay Tata Usteng, at samahan kayo sa paghahanda sa kapistahan. Ang nanay ko po ay taga Bataan. Kaya't nung ako'y hinirang na obispo sa Bataan, ako'y nagpapasalamat. Ako po'y nahirang lang na obispo noong Pebrero. At ako'y nagpapasalamat pa rin kay Father Vir sa pagkakataong ito
sapagkat bilang obispo, ito ang masasabi kong una kong misa dito sa Cavite. Kung ang nanay ko po ay taga Bataan, ang tatay ko po ay taga Cavite. Kaya ako po ay may dugong Caviteño din. Kaya para sa akin, napakaganda na ang unang misa ko bilang obispo ay dito sa Dambana ni San Agustin. At ako'y nagagalak na makasama din kayo pong aking mga kababayan. Ayan, kaya salamat din po. No? Kaya nga, sabi ko nga kay Father Vir, pag natayo na yung tulay dito sa Naik, papuntang Maribeles sa Bataan, parang ako yung tulay na yon na nagdudugtong sa Bataan at Cavite dahil ang magulang ko po, ang nanay ko ay taga Bataan at ang tatay ko ay taga Cavite. Kaya siguro pag natayo yung tulay na yon, madalas akong dadaan sa tulay na yon dahil tatawid ako dito at babalik din doon. Ngunit, gaya nga ng sabi ko, tayo'y narito para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Naalala ko nga po ang lola ko noon, pag sumasama ako sa kanya at kami dumadalaw sa ilang mga bahay, sa ilang mga kamag-anak, kapag ako'y inaalok na kumain, mangungumpisal po ako sa inyo, si Bishop minsan maselan sa pagkain, pihikan po ako. Kaya pag ako'y inaalok ng mga kamag-anak o kaibigan na kumain, titignan ko muna kung ano yung nasa mesa. No? At tatanggi po ako, sabihin ko, pag hindi ko type yung pagkain, sabihin ko, hindi na busog pa po ako. No? O sabihin ko lang, hindi na po, okay ho ako. Pero pag tumatanggi po akong ganon, bigla akong kakalabitin, sisikuhin ng lola ko at sabihin niya, masama tumanggi sa grasya. Huwag kang tatanggi sa grasya, lalabo mata mo. Kaya sabi niya, masama ang tumanggi sa grasya. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang tatanggi sa grasya. At lahat tayong mga narito ngayon, natitiyak ko, kaya kayo nagnonobena kay Tata Usteng dahil gusto nyo ng grasya ng Diyos. Amen? Gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Ang gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak nga ng mas malakas. Ayan, Father Bir, mukhang maraming nangangailangan dito sa bansa, no? Dahil lakas ng palakpak, no? Ang maraming hinihinging pagpapala sa Diyos. Alam nyo, natutuwa po ako, pakiramdam ko ngayon, para akong nasa Quiapo. At alam ko marami din dito sa inyo ngayon ay mga kadeboto sa Quiapo ng mahal na pong Nazareno. At sinasabi ko nga doon sa kasamahan ko kanina, itong dambana ni San Agustin, ni Tata Usteng dito sa Cavite, itong parang Quiapo ng Cavite sa mga deboto. Amen po ba? Kaya nga, gusto natin ng pagpapala. Pero ano nga ba talaga ang pagpapala? Ano ba talaga ang grasya ng Diyos? Natitiyak ko marami sa atin dito may hinihiling. Hinihiling mo siguro gumaling na sa karamdaman ng asawa mo, anak mo. Hinihiling mo siguro makapag-abroad na yung anak mo. Makapasa na yung kapatid mo. Magkaroon na ng visa para makapag-abroad na. Di ba siguro sa inyo nagdadasal? Hinihiling nyo kay Tata Usteng, kailan ba? Meron na akong wedding gown. Wala pa akong boyfriend. No? Sisikip na yung wedding gown, hindi na magkakasya. No? Nauna pa ang wedding gown sa boyfriend. No? At idinadasal mo yon. Lahat tayo may kanya-kanyang hinihiling. Pero ano ba talaga ang pinakamahalagang grasya at pagpapala na galing sa Diyos? Ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin na ang pinaka-importanting grasya na dapat huwag natin tanggihan ay ang grasya ng kaligtasan. Kaligtasan. Kaya nga't sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin yung talinghaga nung hari na may handaan at inanyayahan niya ang mga tao, pero tinanggihan
nung mga tao yung kanyang imbitasyon. Sayang, nakahanda na ang lahat, pero tinanggihan nila ang grasya. Mga kapatid, ito rin ang isang aral na ipinapaalala sa atin ni San Agustin. Nung una siguro nga akala niya, nasa kanya na ang grasya. Bakit? Matalino siya, may kaya naman sila, nagagawa niya yung gusto niyang luho. Kaya nga, nung una, para bang tinatanggihan niya yung paanyaya ng Diyos na maligtas. Kaya nga, di ba sabi nga raw, nung kinukurot ang kanyang konsyensya para magbago na siya, magsisi na siya, anong sabi ni San Agustin? Huwag muna. Not yet. Not yet. Huwag muna. Alam nyo, dyan magaling ang demonyo. Diyan niya tayo kinikiliti. Laging sinasabi sa atin, huwag muna. May oras pa naman. Magbago ka na. Saka na, bata pa naman ako. Mag-serve ka na sa simbahan. Saka na, pag-retired na ako. Gaano ka makakasigurado nga abutin mo pa ang retirement? Saka na lang, pag mayaman na ako, tumulong ka sa simbahan. Saka na, pag yumaman na ako. Kailan pa kaya yun? Minsan, napapaniwala tayo ng demonyo, ng kalaban ng Diyos, na saka na lang. Bitawan mo na yung bisyong yan, saka na lang. Huwag muna ngayon. Pero si San Agustin, buti na lang. Kung una, tumatanggi siya sa grasya, buti na lang pinakinggan niya at tumugon siya sa paanyaya ng Diyos. Sa tunay na grasya, ang grasya ng kaligtasan. Kaya nga ito yung ipagdasal natin, mga kapatid. Araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos. Una, magbalik loob sa Kanya. Magbalik loob. Yun daw ang unang hakbang tungo sa tunay na pagpapala ng Diyos. Aanin mo ang mayaman ka kung ang kayamanan mo naman hindi makaliligtas sa iyo. Aanin mo yung makapangyarihan ka kung bandang huli ang kapangyarihang pangyan ang magkakait sa iyo sa kalangitan. Aanin mo ang marami dito sa mundong ito kung sa bandang huli hindi ito ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. Aanin mo ang talino mo. Kaya nga si San Agustin, bandang huli na napagtanto niya, yung talino niya, hindi gamitin sa makamundong pamamaraan, kundi upang lalong ituro ang katotohanan ng Diyos. Sapagkat ang unang paanyaya ng Diyos sa kanyang grasya ng kaligtasan ay pagbabalik loob. At ang ikalawang paanyaya ng Diyos, pag nagbalik loob tayo, pag tunay tayo nagsisisi, doon nagaganap ang pagbabagong buhay. Ang tunay na deboto ni Tatang Usteng, nagbabalik loob, nagbabagong buhay. Aanin mo kung yung 3 set ng nobenaryo nandito ka, pero hindi ito nakatulot ng pagbabagong buhay sa iyo. Kung ganun pa rin ang ugali mo, pag uwi mo mamaya, kung hindi ka naman nagsisisi sa kasalanan mo, kung hindi mo napagtatanto ang kaligtasan na inaalok sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, hindi mo masamang humiling kay Tata Usteng at sa ating Panginoon Diyos na lumusog tayo. Pero yung kalusugan ng katawan natin, gamitin natin sa lalong ikabubuti ng ating kaluluwa. Baka naman ng lakas-lakas ng katawan mo, naghihingalo na ang kaluluwa mo. Ang yaman-yaman nga, yayaman ka nga, punong-puno ang bulsa mo. Pero baka wala naman laman ng puso mo kasi hindi ka nagpapatawad at hindi ka nagkakawang gawa. Aanin mo ang kinang ng mga kayamanan kung ang dilim-dilim ng buhay mo dahil nababalot sa kasalanan.
huwag natin tanggihan ang tunay na grasya na galing sa Diyos. At ito ang ipinamalas sa atin ni San Agustin. At matatagpuan natin ang tunay na pagpapala kung may pagbabalik loob. Kaya't ngayong araw na to, tanungin natin ang ating mga sarili, ano yung dapat kong pagsisihan? Ano yung dapat kong ibigay na sa Diyos na sumisira sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, sa pamilya ko, sa buhay ko? Ano yung kailangang magbago sa buhay ko upang sa gayoy tunay kong matanggap ang grasya at pagpapala ng Diyos? Nawa, pag dumating ang panahon, kung paano nakita-kita tayo sa simbahang ito ni Tatang Usteng, magkita-kita tayo doon sa handaan sa langit, sa tunay na grasya sa kaligtasan ng Diyos. At mangyayari lang iyon kung tayo'y nagbabalik loob at nagbabagong buhay katulad ng itinuro sa atin ni San Agustin. Amen.